Hello mga palangga, mga kababayan. Breaking news, okay? Dito sa pangyayari sa paglusob ng mga CIDG, ng mga kapulisan, ng ilang batalyon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. So mga kababayan, ipakita lang natin kasi nag-live yung mga members ng KOJC around 4:10 a.m. past 4 a.m. dyan sa Pilipinas ay binulabog nila. Ayan po yan yung actually sa SMNI. So binalabog nila ng madaling araw. Okay, tingnan natin. Ayan po ang puwersang yan, o mga forces na yan, para i-raid. Okay, tingnan mo parang may giyera, di ba? Nakita ninyo? Samantalang yung mga church members, ayan, mga kababaihan, mga bata, na dadasal o na, pinukaw sila. I think morning prayer. Morning prayer sila. So, kung makikita ninyo, ayan. Ayan, ilagay na lang muna natin dyan habang nagsasalta ako. But anyway, grabe mga kababayan, ang martial law na nga ito, hindi na ito silent martial law. Kasi harap-harapan na po ang paglusob ng mga ito. At yung intention daw nila, hanapin si Pastor Quiboloy at I believe yung property administrator, which is itinalaga ni Pangulong Duterte, tinalaga si Pangulong Duterte, ay doon yata sila nag-ask ng permit, ng authority para, lusubin la or what. I'm not sure, wala pa akong nakikita na interview ba si Pangulong Duterte, but ganun pa man, sabi ni Nanay Lita, parang lulusob na nga sa giyera. So, mga kababayan, Nobyembre pa lang, sinabi ko to sa inyo na ito po ang plano ng bangag na administrasyon. Ito ang plano ni Lisa, plano ni Kuting, ni Bangag, para agawin iyang property na yan at gipitin si Pangulong Duterte at si Pastor Quiboloy, si Sara, at lahat tayo ng mga Pilipino. November pa lang yun, mga kababayan. Kaya 'di ba nung in-expose ko yon, hindi pa ang administrator noon, hindi pa si Pangulong Duterte. Tapos I think the next few days ay isinalin ang administration kay Pangulong Duterte dahil nga sa ganitong pangyayari o ganitong plano nila na talagang papabagsakin nila or nanakawin nila, tatamnan nila na kung ano mga crime etong Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nila, si Pastor Quiboloy. So nakikita nyo naman yan. Ito po ay expose ko noong November. November ko ito, ay nakikita nyo, November ko ito inulat sa inyo. Ano na ngayon? Forward natin to. Ayan yung pangyayari dyan. So, yung mga kapulisan na yan, hindi ko I believe, yung iba dyan labag sa loob nila. Pero kailangan nilang sundin ang utos, okay, ng bangag na administration. Ngayon, mga kababayan, titingin na lang ba tayo? Pababayaan nyo na lang ba yung ginagawa nila? O matutuwa kayo kasi hindi kayo member ng KOJC na okay, buti nga sa kanila, ganyan. Kasi kami mga Katoliko, ganito kami mga iglesia, ganito kami mga Muslim, ganito kami. Buti nga yan. Hindi nyo sila dapat tinitignan na as kompetensya. Sila ay Pilipino. Ano, tingnan mo? Pagkadami-dami niyan, ano yan? Gera, di ba? Gusto nilang makipagbang-bang-bang doon sa China? Sa South China Sea? Bakit hindi yan pumunta doon? Bakit nandiyan sa KOJC? Isang tao lang ang hinahanap nila. Bakit ganyan? At yung intimidation na ginagawa nila sa grupo. Yes, Jem, Aris, nakakaiyak.
at nakakagalit ang bangag na administration. Oh. Sa Prayer Mountain nila yan, sa Davao. Isang tao lang hahanapin mo, ang kalaban mo pang Ukraine na? Sino ang nag-utos niyan? Sino ang nasa likod niyan? So mali ba yung ating expose, yung ating puting ahas, noong November na sinasabi sa Miss Maharlika, sabihin mo sa taong bayan na ika-cancel nila ang prangkisa ng KOJC. Nangyari. Pinakontempt yung dalawa, si Lorraine at saka si Eric, Eric. Tinanggalan nga ng prangkisa. Ayan na, yung mga Facebook, sunod-sunod, mga YouTube, pinag-take down ng mga inayupak na to. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Dun sa expose natin na galing ito mismo sa loob sa hanay ng mga bangag. Pero itong mga nagbibigay sa atin ng information, they are concerned kasi against sila sa ginagawa ng pamilyang Mandorobo, Adictos Benedictos. You know? So, ito ay, hindi naman ako manghuhula. Manghuhula ba ako para malaman ko yung plano nila? So, meron tayong internal, meron tayong informant doon sa loob na pinapasabi sa inyo na ito yung gagawin nila. Whether, ito usapin hindi ng KOJC, ito yung usapin hindi kay Pastor Queboloy. Ito ay usapin ng panggigipit sa bawat Pilipino. Kasi ako, hindi man ako member ng KOJC, ginigipit ako. Si Macanas, hindi man member ng KOJC, ginigipit ako. Si Atty. Glenchong, lahat kayo, yung mga may isog rally, kayo ba ay member ng KOJC? Kayo ba yung mga volunteers na pumunta sa Davao, sa Bulacan na, hinarang din nila? You know what I mean, mga palangga? So, bakit pati si Pacquiao di kakampi? Sabi ni Miss Gacha. Vested interest. I don't know kung ano yung sinasabi niya, palangga. Sabi ni Emily Solidaga, martial law na madam, kadugay na, oy. So, yun na nga, mga palangga. Yung nakikita ninyo yung kanilang panggigipit. Kaya natin. Madaling araw. Ito yung madaling araw na nagpaglusob nila, pang magnanakaw yan. Ang hinahunting nila isang tao lang pero high powered yung kanilang bitbit. Ha? Mga kababayan? Hindi naman ang hinahanap nila hindi naman katulad ni Bangag eh. Nasangkot sa smuggling, kidnapping, lahat sila nga yung gobyernong ito eh. Bakit ilang batalyon yan? Kaya sabi ko, tatahimik na lang ba kayo? O antayin nyo kayo na susunod? Walang pakialam etong gobyernong ito. Actually, may nag-send sa group chat namin dito sa Hakbang ng Maisog. I think pinost ko sa ating Facebook. Okay. Sabi, this is an exhibition of unforgivable, blatant abuse of power and a violation of human rights, as seen in the ongoing attack on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City as of June 10, 2024 at 4:10 a.m. A battalion of 150 heavily armed CIDG forces is attempting to forcefully enter the KOJC central headquarters while over 1,000 church missionaries are praying their morning prayers. The CIDG forces say they're just following orders, whose order? According to Eleanor Cardona, Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Madaling araw. Sabi ko nga, pang kawatan ito pag magdanakaw. Di ba karamihan sa mga magdanakaw, maaga or gabi, madilim, o yung sinasamanta nila, tulog yung mga tao, o naalimpungatan ka, parang hindi ka makapaganda. This is very Liza at very Mabangag at very Marcos Araneta tandem. So, itong mga kapulisan na ito, ano ang gagawin ninyo? Susunod na lang ba kayo? Alam nyo, mali ang ginagawa ninyo. Tapos sumusunod-sunod kayo. Sabi ni Proud Pinoy for Life, grabe na ang nangyayari. Fair lady, sunod na ang abuse of power. This has to stop or else they will keep abusing their power.
Kaya nga kailangan natin silang patigilin. Wala silang pakialam, nilapastangan na nila ang batas, inabuso nila ang kapangyarihan. Panggigipit lahat. Doon pa lang. 'Di ba? Sa gurguran, sa mga maisog rally, yung paglalagay nila ng mga dump truck, 'di ba? Sa sabotage ng electric power. Walang pakialam 'tong mga to. Sabi ko nga mga kababayan, pangbangag ito. At ito ngayon, ano na kita ngayon? June na tayo. Ngayon, November ko pa to sinasabi last year na mag-ingat kayo. Maghanda kayo, mga KOJC members. Yun ang sabi ko sa inyo, di ba? Mag-ready kayo. Nagkamali ba yung ating puting ahas? Hindi. Kasi gusto nilang mag-ari-arian at meron sila, ayon sa aking source, may interest sila sa propriedad ng KOJC. Hindi naman yan kaya Pastor Kibuloy lang alone na ini-enjoy niya yung property na yan. Meron silang kongregasyon. Ito ay simbahan. Ito ay karapatan nilang magdasal, mag-preach, mag-practice base sa kanilang paniniwala, base sa kanilang pakiramdam. Katulad din ng pagbibigay ng karapatan sa mga ibang reliyon, katulad ng Katoliko, INC, born again, Muslim, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Lahat tayong may karapatan. May karapatan ngayong mga atheist na huwag maniwala na may Diyos 'Di ba? So, eto mga members dito, ganun-ganun na lang iharas ng gobyernong ito. Sabi ko nga, ang dami-daming 150 ba? 150 daw sabi dito. Isang batalyon na may 150 na bit-bit na mga malalakas na kalibre ng baril. Okay? Ano plano nila? Sabi ko, bantayan natin. Kasi, di ba, nung nilipat yung administration kaya Pangulong Duterte as administrator siya dito sa property na ito, wala din itong mga kongresista, parang nag-alsa sila na bakit inilipat kay Pangulong Duterte ang pamamahala. So, again, I hope talagang matapos na itong mga bangag na ito kasi nga the intention is kamkamin. Kamkamin ang magandang property ng isang grupo, ng isang tao. Ganitong klasing pamumuno ang ginagawa ng mga bangag. Di ba? Saan ang matitinong pulis? Nasaan ang matitinong general? Pero alam ko you're there. Okay? Etong mga to, sunod-sunuran lamang, trabaho lamang nila. Pero mali ang ginagawa ninyo na sinisindak nyo, hindi lang yung church members, kundi ang sambayanan ng Davao, sambayanang Pilipino, nakikita namin yung pang-aabuso ng mga hinayupak na ito nila. Wala silang pakialam na nakikita ninyo itong paghaharas. Nakakasuklam na talaga, sabi ni Casey. May matitino ba tayong polis? Sabi ni Alexander Villanueva. Meron pa naman, mga palangga. Grabe, sabi ni Maleficent Raiders. Grabe, martial law ni Bangag at Lisa Kidnapper, sunugin at lusubin ang Malacanang, sabi ni Palangga. War gusto nila. Grabe, people power na mga kababayan. Ano naman, sabi ni Solid Maharlikan ako, na ilipat kay PRD ang pamamahala sa property, civilian na si PRD at nagpakasundoan na yan ni Pastor at mga members. Yun na nga, mga kababayan. So, nakakagalit. Kasi nga, wala nga silang, yung pag-suspend nga sa mga governors and mayors at yung, yung ugong-ugong. Okay? Ugong-ugong na si Basti ay suspend. Yung parang ni-renew yung suspension o another suspension kay Governor Obaid. Ano to? Coincidence lang? Kung sa tingin nyo coincidence lang ito at hindi ito panggigipit, may saltik na talaga yung utak ninyo or may bangag din kayo katulad kay Marcos Jr. Sabi ni Hisbisos, nakakaloka. Super high na talaga yung nakaupo sa Malacanang. Ano ba yung punot dulo nito? Last year, okay, I think first quarter, sinasabi ko sa inyo na si Liza Tanas ay galit na galit kay Pangulong Duterte
Noon pa nung hindi inappoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary. May galit na kinikimkim itong si Lisa. Bakit ko alam yan? Sinabi niya mismo sa akin at inutusan niya ako na kausapin ang Duterte side at sila Bongo na i-appoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary noong nakaupo si Pangulong Duterte. Pero never ever ako nagsalita kahit kaninong mga tao ni Pangulong Duterte kasi wala naman akong power at wala naman akong authority to do that. Okay? Kaya dyan po nanggagaling ang galit ni Liza Tanas kay Kuting. Dahil nga pala, hindi natin alam, dahil gusto niyang paupuin ang kanyang asawa during that time, dahil smuggling pala ang negosyo nila, katulad ng ginagawa kay Michael Ma. So ito pong paggigipit ngayon, ito ay paghihiganti nila. Paghihiganti nitong ano na to, nitong bangag na gobyernong ito. Oh. Yan. Ayan na. Imagine nyo, ito po ay ano. Oh. Siguro, madaling, actually, pinaghandaan nila to siguro gabi pa lang, planuhin natin to, lulusubin natin yung kingdom of yung church nila, ganito, ganyan. Pinlano lang kasi alas 4 ng madaling araw yan, hindi naman sila pumunta dyan nagbumangon at pumunta dyan. So ito ay talagang well-orchestrated, well-organized, well-planned. Sino nag-utos nito? Sino nag-utos nito? Di itong bangag na gobyernong itong napaka-ungrateful, walang utang na loob dahil sa galit niya kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy kasi gusto nga nilang tanggalan ng platform etong si Pangulong Duterte. At ang nakikita natin dito mga palangga, si Pastor Kibuloy at itong mga members ng KOJC ay dinamay lang ng bangag na ito dahil magkaibigan sila So magkaibigan sila, they support each other. At ginawa pang administrator, si Pangulong Duterte. Di ba? So tatargetin na rin si Pastor Kibuloy. Talagang hindi parang gera na yung dati yan. Just so happened na peaceful yung mga members. Hindi naman yan. Wala naman silang armas meron ba silang pinakitang papel? May warrant of arrest? Whatever. Anong proper documentation nila para lusubin yan? Nasa batas ba na magbitbit sila ng isang batalyon na ganyan? Magaganyan ka lang kung may threat na nakikita ka. Diba? Kung gusto nilang arestuhin, kung mayroon na silang proper documentation, alright. Diba? Hindi ganyan kadami yung tao. Para hindi mo mabulabog ang buong komunidad. Isang tao lang Diba? Isang tao lang, mga kababayan, ang kanilang gustong arestuhin. Bakit pang gyera yan? Si Bangag. Si Bangag at si Lisa Tanas lang ang nasa likod niyan. Kasi sisindakin kayo. Kaya huwag niyong hayaang magwagi itong mga kababayan. Kasi puwa sa magtagumpayan, lahat kayo matatakot na dyan sa Pilipinas. Kasi kung itong malaking congregation na ito, malaking church, kaya nilang harasin. Sino ka na nakatira ka lang sa isang barong-barong, isang apartment, kaya kang dukutin, kaya kang gurgurin anytime. Diba? Pangkawatan ang kanilang plano. Kaya kasi gabi sila nagpaplano para tulog ang mga tao. Bubulabugi nila. Kung gusto nilang arestuhan yan, dapat daytime. Gabi? Isang batalyon na may mataas na bang-bang-bang? Tama ba yan? Isang tao lang? Di ba matapang itong bangag na administrasyon na ito? Gusto niyang makipagbangbang sa tiyan. Bakit hindi mo yan ipadala doon? Total, nasasaktan kayo na kesyo yung maging isda natin, na ganito, na ganyan, inaapi tayo. Dito wala pa namang inaapi dito Ito bang mga members na ito na, wala ako personally, my opinion sa bawat reliyon, imperfect lahat tayo. May mga issue dati sa INC, even sa ating mga kapatid na Muslim, even sa ating mga Katoliko. So definitely, no, walang exempted dyan. Even ang KOJC, may mga imperfection sila. But not this.
Di ba? Hindi ganito yung pangaharas sa kanila. Bakit gaganituhin mo yung mga members na yan? Yung mga kabataan na yan? Nandiyan sila, yung iba dyan mga scholar ni Pastor Kibuloy. No matter what, yung galit, yung galit nitong bangag na ito sa gobyerno kay Pastor Kibuloy, hindi mo pwedeng i-indoctrinate sa kanilang mga members, sa kanilang mga mga tagasunod ng kanilang yung mga ano nila, pananampalataya nila. Hindi mo pwedeng ipasok yung bangag mong pag-iisip, Marcos Jr. Hindi mo pwedeng isaksak yan sa isang komunidad na eto si pastor ganito, ganyan, ganyan. I-brainwash mo, indoctrinate mo na kapag hindi sumunod, ganyan ang gagawin nyo. Marami akong kaibigan na iba't ibang relihiyon. Okay? Even INC. Ang iba sa mga miyembro nila, galit na galit sa ginagawang panggigipit. Not only that, sa ating lahat, pero kasi hindi rin sila maka-voice out dahil may sinusunod silang, sa kanila, di ba, isa ang nagsasalita. Okay? Kung ano yung kanilang mga opinion pagdating sa mga usaping politika. Nag-message dyan kanina, okay? Hindi lang pala itong isang isang property. So, lahat ng property ni Pastor Kibuloy ay nilulusob nila. Isang tao lang kalaban nila. Di ba sabi ko nga sa'yo? Sabi ko ako talagang gusto ng bangag. Okay, na ipagtanggol ang bayan, ipagtanggol ang Pilipino. Di ba? Na sinasabi tayo ay binaano ng China. Diyan ang papuntahin nyo doon. Para simulan na ni Kuting ang gusto niyang mangyari. Na isa lang ang mga Pilipino sa paggurgur o sa gurgura na gusto nila. Yan ba susuportahan niyo pa rin yung bangag na ito, na gobyernong ito, na nakikita ninyo ang panggigipit? Harap-harapan mga kababayan. Okay? Sabi ni June Gomez, talagang shit ang mga bangag na ito. Okay? Oh. Okay. Walang utang na loob ang mga bangag na ito, sabi ni Weng Inohalis. Exactly. Nung panahon na walang mainstream media na mag-accommodate sa hayop na bangag na ito, ang KOJC ang nag-sponsor. Multimillion ang ginastos para ipakita yung kanyang kasinungalingan pala. Tapos ngayon, dahil sa galit ni Lisa Tanas sa kay Pangulong Duterte, sa pamilyang Duterte, dahil never inappoint si Kuting sa pagiging Agriculture Secretary. Ito po ay vindictive narcissism na ginagawa ng bangag na gobyerno, lalo na si Lisa Tanas. Mga palangga. Ay, nako. Kailangan yung, sabi ni Tess San Diego, bakit nilusob? My goodness, grabe nilusob. Okay? Nagmamadali daw. Ano yon? Baka taniman ng mga baril, bala at drugs siyang mga properties ni KOJC, sabi ni Bobby Bobot. Yeah, posible yan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo in the past, sa mga members, mag-install na kayo ng mga CCTV camera para makita ninyo kung anong kahayupan, sobrang panggigipit dito sa mga Pilipino, whether anuman ang kanilang political or religious practice, mga kababayan. Walang karapatan ang gobyerno, ang mga kapulisan para gipitin sila at sindakin, harasin sa kanilang peaceful place. My God, kailangan nyo nang tapusin ang bangag na ito. Wala nang ang ginagawang matino sa inyo. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilang ng mga polboronic ninyong mga kamag-anak, ninyong mga kaibigan ng inyong komunidad. Pag ito'y pinayaan ninyo, mga kababayan, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng Duterte o ng
ni Pastor Kibuloy o ng KOJC. Usapin ito nating lahat ng Pilipino na hinaharas kayo. Ito nga sabi ko, ang KOJC nga, they have money, di ba? They have connection. May mga kakilalang mga matataas na tao, mga negosyante, tayo wala, kayo wala. So kaya kayong dukutin o ipagurgur na lang ng ganon-ganon ng gobyernong ito pag pinagtripan kayo. The same thing ulit na ginagawa sa akin, pero nga nilalabanan ko sila. Di ba, nagpadala pa, ay nagpadala pa, yes, ng dito, ng hitman. Kasi di ba, may death threat ako. Sabi ko nga sa inyo, nilireport ko sila sa FBI, ang mga bangag na Marcos na ito, ng oras na may mangyari sa akin, wala pong ibang suspect, kundi ang gobyernong bangag. Kasi bakit ako gustong gurgurin? Bakit itong SMNI, KOJC gustong gurgurin? Bakit si Duterte, gipitin? Ito mga mayors na to. Kasi gusto nilang i-monopolize, okay, ang smuggling, ang kidnapping, lahat i-monopolize ng gobyernong ito para wala nang magsalita. Para nga naman pag natakot ako, natakot kayong lahat, di masaya sila. Walang lumalaban Di ba? Walang lumalaban, lahat takot. So kung ikaw na nanonood, nakikita mo, ito nga, hindi sila lumalaban, natatakot sila, ganyan-ganyan. Bakit ka pa lalaban? Kung mismo itong mga taong ito may kakayahan, they have money, they have power. Former president. Hindi nila kaya, sino ka para, lumaban? Pero again, mga palangga, kayang-kaya nating ipatumba sa kumunoy ang mga bangag na ito sa pinagsama-sama ninyong boses. Catholics, lahat, INC, born-again Christian, kung kayo po ay may moral values na tinatawag, na tinuturo natin sa ating mga members, respeto sa batas ng Diyos, respeto sa human rights, respeto sa kapwa-tao, respeto sa mga karapatan natin. Pare-pareho lang tayo ng moral values. Whether you are, anuman ang relihiyon mo, atheist ka man, meron ka pa ring moral values na do good to your country, do good to your kapwa-tao. Kung kayong pinapractice nyo yan, mga sister, brothers, father, okay, mga kaparian, mga pastor, kung yan ang moral values ninyo na tinuturo ninyo sa mga kabataan, sa mga miyembro ninyo, na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya dapat sundin natin itong mga alituntunin ng batas, alituntunin ng pamahalaan, alituntunin ng Diyos. You have to speak up. Unless na ang moral values nyo ay pang-demonyo. Ang moral values nyo ay natutuwa kayo na kapag mayroong ginigipit na isang church like this, kasi ang tingin nyo kompetensya. Walang kompetensya sa pananampalataya. Walang kompetensya sa mga relihiyon dapat. Kasi ano ba ang purpose natin lahat? Kaya tayo naniniwala sa Diyos. Di ba? Kapatawaran kapag tayo ay natsugi na. Yung mga naniniwala na mayroon pang kabilang buhay. Di ba? Paraiso sa kabilang buhay. At linisin, hugasan ng ating mga katawan, mga espiritong nagkasala. Pare-pareho lang tayo. Kahit ano pang relihiyong practice mo, kahit wala kang reliyon. Kung ikaw ay tao. Pero kung ikaw ay mafia, demonyo, katulad nila Lisa, malamang, yun ang yun ang paniniwala mo. Puprotektahan mo tong mga bangag na ito. So, mga palangga, sobra-sobra na ang ginagawa. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan ba? May mga relihiyon bang ginipit? Walang ginipit na mga relihiyong ganyan. Lahat, friends to all, si Pangulong Duterte sa lahat ng relihiyon. Hindi niya pinakikialaman ang mga relihiyon. Kung meron man na isa sa mga member ng mga relihiyon na yan, isa lang isa lang dapat ang managot. Hindi yung buong kongregasyon. Yung buong kongregasyon i-intimidate mo. Yes, sabi ni Jasmine, martial na ito. Sabi ni Wagga, tama ka Madam Mar, kailangan nating tumayo, huwag matakot. Huwag kayong matakot. Kasi once na matakot kayo, ito tuloy-tuloy nila to. But I believe, sa kagabi, ang dami ko nakausap, marami nang gustong talagang mag-speak up.
Grabe. Mga hayop, talagang pinoprovoke kayo, mga taong bayan. Ito pa yung inuuna nila, imbis na bigyan kayo ng opportunity para kumita ng pera. Opportunity para mapaaral nyo yung mga anak ninyo. Opportunity na makakain kayo. Tignan nyo itong ginawa nilang yung mga pa-concert-concert nila. Napag-usapan natin kagabi. Multi-million ang kinikita nila. Pa-concert, bayad sa mga kumakanta, sumasayaw, mga artist. Multi-million po ang in-spend nila. June 10 to 12. Okay, ano bang petsa na ngayon? 10 na dyan, ya, sa Pilipinas? 9. O 9. O 10 na pala. So anyway, may celebration sila ngayon. Mga palangga, pera ninyo. Ang ginagastos sila, pera ng bayan. Imbis na ibigay sa mga magsasaka, sa lahat ng mga nangangailangan, livelihood program, sa concert nila dinadala. Nagpapa-fireworks sila. Ilang milyon ang ginagastos ng Malacanang sa fireworks nila. You know, every time na magpa-party sila, like every night, every other night, 3 times a week, 4 times a week, every other day, ilang milyong pera ninyo ang ginagastos sa alak nila, sa steak nila, sa salmon nila, sa lahat ng mga masasarap na pagkain na nilalamon nila dyan sa Malacanang. At dito sa mga pa-concert nila, pera nyo yan. Then ganyan ang nakikita nyo panggigipit? Di ba? Kayo hirap na hirap, mga palangga. Kailangan nyo nang lumabas at mag-speak up. I believe sa June 17, meron sa hakbang ng maisog dyan sa Angeles, Pampanga. Okay? Final na yan, di ba? So ayan mga palangga, pagsasamantala, 150 katao ang pinadala ng bangag na gobyernong ito para sindakin yung mga miyembro. May mga bata dyan, hindi nyo ba naiisip na magkakaroon din ng traumatic effect? Traumatic effect sa mga kabataan na sa buong buhay nila, hindi nila na-experience yung ganito, na padadalan sila ng isang batalyon na may mga matataas na kalibre na anytime pwedeng magpaputok yung mga yan. My God. Sabi ni legal assistant, lawyer yata to si Palangga, freedom to life, liberty, and equality. Wala na taxpayers money yung ayuda na inaabot ng Tambaluslos. Kaya nga Palangga, yung pera pinapang-ayuda, pang short term lang. Hi, Liz. Ano nangyayari sa Pilipinas? Dapat gumalaw na ang mga Pilipino, sabi ni Lorna Aguilar. Okay. Pagkatapos mamigay ng ayuda sa Tagum, Davao, heto ang bangag, admin at linusob na ang Kibuloy compound. Okay. So, ayan. So, I'm glad, ang good thing lang dito, so far, walang dahas na nagaganap. At kasi, you know what, naniniwala ako na itong mga pulis na ito talagang sumusunod lang sa utos nila. Ang kagandahan, yung mga members ng church ay they are peaceful. Ito ang kailangan natin, mga kababayan. Peaceful na pagpapahayag. Hindi yung ganito na sisindakin ay mga barel. So kung kayo ay sumama sa pagmarcha para ilabas ang inyong mga inaing sa mga daan, mga palangga, kailangan ng peaceful, hindi manggugurgor. Diba? And I hope, ito mga pulis na ito, wag po kayong sumunod sa utos ninyo na magkaroon ng dahas at pagbubuwis ng buhay ng ating ninyo at ng sa kabilang side. And I believe itong mga church members ay hindi naman manggugurgor ito katulad ng bangag na gobyernong ito, Palangga. Oh. Hakbang ng Maisog Rally. Mali yata yung date mo, Palangga. June 17, ang alam ko. Okay. Sabi ni Carlos, tiba si Kokak, billionaire, soon to be trillionaire. Yan. Diba? Okay.
Time for Sara Duterte to speak up, sabi ni Asian. Grabe, galit na galit ako at halos maiyak-iyak. This is not right, sabi ni Maria Ibarola. Mga kababayan, kailangan lumaban na kayo kasi ilalagay na kayo sa kapahamakan, sabi ni Lorna Aguilar. Totoo lang, nakakagalit talaga. So, ito pong pangyayaring ito, tututukan natin at sana talagang kayo ay manindigan at itigil na itong panggigipit. Sabi ni Jennifer, tuwang-tuwa si Ontiveros. Alam niyo kung nasaan si Ontiveros? Nandito siya sa Amerika ngayon. Nagpapakasaya siya. Okay? Shoutout sa friend ko, si Helen. Actually, nag-send siya sa akin ng ni Ontiveros. Ayan may town hall meeting dito sa Artesia, California. Anong date nito? June 14. Ayan si Ontiveros, mga palangga. But anyway, ayan. Ayan siya. Meeting, town hall, okay? But anyway, join, meet and greet Filipino-American elected officials on June 14. Nandito si Ontiveros. Nakita ninyo? Nag-i-enjoy sila sa pera ninyo. Kapag recess, break sa Senado, yung mga nayumpak na mga kongresista at senador ay lumilipad sa iba't ibang bansa, ini-enjoy nila yung pera ninyo habang kayo ay nabubulok sa kahirapan, habang kayo ay ginigipit, mga palangga. Sabi ni Teresita Factora, nagpo-provoke sila para kung magkagulo, gagawa sila ng ibang plano. Tama ka, palangga. That's good observation. Ipo-provoke nila. Tapos let's say meron doon mga hot temper na isa sa mga member, babalik ta rin nila ngayon yan. Ganyan ang mga mafia. Kung kailangan lumunok sila ng mga holy water, magpanggap na santo sila para baliktarin ang mga taong nagsasabi ng katotohanan, yan po ang ginagawa nila. So, tama ka, Teresita, pwede talagang ma-provoke. Sige, may mga taga Davao ba dito? Nakikita niyo ba ngayon? O maybe mga members na nanonood? Support kami sa New Zealand, sabi ni June Gomez. Kaya yung nakikita natin dito sa mga members, they're really protecting yung church nila. Di ba nakahanay sila na ganyan? Pinoprotektahan din nila talaga yung kanilang, of course, bahay nila yan Pag-aari nila yan Diyan yung kanilang lugar ng pananampalataya nila. It's like protecting your own home, your own kids, your property. So, karapatan nilang protektahan yan at talagang bantayan ang bawat galaw na ito. But again, so far naman, peaceful sila at mukhang may mga lawyers naman yung, ang KOJC dyan. So, ang tanong, ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Di mag-speak up. Bakit ang tanong mo, Ray? Ang tanong, ano ang gagawin nyo? Ano ka? Taga saan ka ba? Hindi ka ba Pilipino? I don't know kung ano ang tatanong ang gagawin nyo. So, matutuwa ka na lang, nahayaan mo na ang kapwa mo Pilipino ay gugurgurin dahil hindi kayo magpareho ng political affiliation o hindi kayo pareho ng reliyon? Yan ba ay makatao? Tanungin mo ang sarili mo, tanungin niyo ang sarili ninyo. So matutuwa kayo kapag may napapahamak, natutuwa kayo pag may nagugurgor. Sabi ni Agnes, wala na akong tiwala sa PNP. Hindi naman lahat, may matitino pa namang PNP na mga polis. This is the most notorious administration ever, sabi ni Noy Fermase. Diba, hindi pwede yung sasabihin, ay buti nga sa inyo. Bakit? Nasaan ba kayong planeta? Para wala kayong concern sa bayan ninyo. Kung tutusin, ako nga magagaganyan Pakialam ko dyan sa Pilipinas, I'm doing good here, andito ako sa Amerika. Pero hindi ako traidor na katulad ninyo na walang pagmamahal at hindi ako bangag na matutuwa sa panggigipit na ginagawa ng bangag na administrasyon na ito. Kung tayo nga naaawa sa ibang mga lahi, naaawa tayo dito, yung mga undocumented na tumatawid sa border, bit-bit ang kanilang mga anak na gusto nila magkaroon ng greener pasture, na magandang buhay. Pag nanonood ako yan, naaawa ako dyan. Pero definitely, lumalabag din sila sa batas. But bilang isang tao, nararamdaman mo yung awa. Hindi ito dahil
what do you call it? This is not about kung anong lahi mo eh. Yung emotional ano mo, capabilities to feel kung ano yung malungkot na nararanasan ng iyong kapwa. How much more ngayon? Yan ngayon yung nakikita ninyong pagigipit. So wala kayong pakialam bilang isang Pilipino kasi hindi naman ako kabahagi ng KOJC. Hindi naman ako Katoliko, ibang reliyon kayo. Bala kayo, magsabungan kayo dyan, maggurguran kayo. Ganyan ba klase ang pag-iisip ninyo? My God, mga kababayan, kung ganyan kayo mag-isip, good luck sa inyong pamilya o ano na lang ituturo nyo sa inyong mga anak. Na matutuwa tayo, anak, palakpakan natin, hayaan natin sila maggurguran dyan. Kasi hindi naman tayo kabilang sa kanilang congregation eh. Hayaan mo sila, magbangbangan sila. Ganyan ba? Kung ikaw ay tao na naniniwala sa kahit anong Diyos, anong reliyon, meron kang tinatawag na moral values. Ano yung moral values? Na nakikita mo ang right and wrong. Na kapag wrong, magsasalita ka, magsispeak up o itatama mo sa generalization ng issue ng buhay. Pero nakikita mo na, ginigipit ito, papalakpak ka pa o tutuwa ka pa, bebuti nga, ganon. Meron mga nabibiktimang kapwa niyo Pilipino, kung sa inyo kaya mangyari, tas ganon din yung gagawin namin, na siyang grupo ng ganitong congregation, hindi kami magsasalita. Di ba? Yung feeling ninyo na bakit kaya parang walang kumakampi sa amin. Kaya nga ako dito sa vlog dito, wala akong pakialam kung sino ang sinuportahan ninyo. Kung si Lenny, si Pangulong Duterte, si Bangag, o kung sino pa man. Ang ipinaglalaban ko dito, yung matigil na ang panggigipit sa inyo. Matigil na ang araw-araw na natitigi na mga Pilipino sa ospital na hindi minsan kadalasan binabastos ng mga tiwaling doktor na kapag pumunta ka sa ospital dahil mahirap ka, di ba, tinatanggihan ka, pero yung 90 billion sa PhilHealth ay kakamkamin o kinamkam na ng gobyerno ni Kuting. See that? Yun yung pinaglalaban ko. Na yung karapatan ninyong magamot kahit wala kayong pera. Karapatan ninyo na kahit ikaw ay pulubi, bibigyan ka ng dignidad ng mga nanunungkulan sa mga ospital o sa ngayon ng gobyerno na tratuhin ka bilang tao, hindi base lamang sa pulubi ka. Na kapag ang kawatan naman na mga politiko ay pumunta sila sa mga hospitals, definitely private hospitals yan, ginodiyos nila. Pero ikaw na mamamayan, na isang nagtitinda lamang, isang tricycle driver, ang tingin sa iyo ganito kaliit. Ganyan ba ang pinapractice ninyo sa inyong mga reliyon? Hindi ba pantay-pantay na pagtingin? Di ba nakalagay na naman sa biblical naman yan, na pantay-pantay ang pagtingin sa tao? Pero bakit ang iba sa inyo? But alam ko, marami na tayo na, nagigising, na nagsispeak up. Ang iba sa inyo natutuwa pa sa ganyang pagigipit sa ating mga kababayan. Sabi ko nga palang, kailangan nyo na magpatingin. Baka may saltik at bangag na rin kayo kung ganyan. Sabi ni Jenny, dapat nang kumilos. My God, mga kababayan. Sabi ni, walang reaction si Sarah. Baka magbigay siya ng reaction. I hope magbigay siya ng reaction kasi hindi rin siya pwedeng manahimik lang. I hope, for sure, nakikita niya ito, mga palangga. Okay? Sabi ni Rowana Cruz, salamat, naka-live ka palangga. Grabe na ito, na-mention ka sa show ng SMNI, kausap nila si Kuya Jay. Talaga, nagsabay. Kasi nag-text ako kay MJ. MJ, ano nangyayari? Sabi niya, ito nga, paggigipit. Grabe. Jason Sa, yan, nakikita niya, batikang broadcaster yan. Bata pa ako, broadcaster na yan. Nakita na i-inform ko na sa inyo ito. Hindi dahil sa ulit manghuhula ako, kundi mayroong tao na sa loob mismo ng gobyerno na alam nila ang plano na gagawin ni Lisa at ni Marcos Jr. sa sa KOJC. Tignan ko lang Okay. Patingnan ko lang tong Pastor Kiboloy. Okay. Tingnan ko lang tong message dito. Mga vloggers.
Mm. Oh, SMNI. SMNI. Ito, remember this? November 18. Ito po, ayan. Nakalagay kasi sa notes ko yung mga expose natin para hindi natin makalimutan, naka-file yan. November 18 last year. O-Plan eliminate the enemies. Saan to galing? Sa loob mismo ng Malacanang. Sa puting ahas natin. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, sabihin mo ito sa ating mga kababayan. Ipinapatupad na ng Malacanang ang O-Plan eliminate the enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022 to 2028. Then Tambaluslos Romualdez tatakbo sa presidente at si Sandro Marcos ay 2034 to 2040. Remember that? Kaya ito, gusto nilang i-eliminate lahat tayo. Gugurduin lahat tayo para matakot kayo, para kahit anong gawin nila, paglapastangan sa batas, yung pagsapilitang charter change, para hindi na kayo makareklamo. Gusto nyo ba? Tanungin ko nga kayo, mga kababayan. Gusto nyo ba 4, 6, 6, 12, 20 years ng another Marcos? Iba-iba lang ang pangalan, pero sila-sila pa rin. 6 kay Tambaluslos, 6 kay Sandro, plus 4 na natira ni Kuting. That's 20 years. Papayag ba kayo ng ganyan, mga palangga? Okay? Okay. Papayag ba kayo na gagawin yung panggigipit na yan? O, ano sabi dito? Unang plano, gibain si Sara Duterte, si VP Sara Duterte, gamit ang confidential fund issue. Nangyari, di ba? Tama. Subalit, sabi dito, ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Ang sabi, wala. Nag-request lang si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag. At nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan daan ang request ni Inday Sara. Nag-agree si Bangag. Then later on, inutusan ni Bangag yung kanyang yung kanyang pinsan na si Tambaluslos para hanapan ng butas si Inday dito sa inaprobahan ni Bangag na confidential fund. Inaprobahan niya, pero ginisan niya si Inday, okay? Pinrito niya para sirain sa taong bayan. Pero yun, ano pa rin? Lumalaban pa rin naman. Okay? Sabi dito ng ating putingas, malinaw ang source of funding ay ang Office of the President na siya ang nag-approve, o di ba? Na ni-request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. See? Di ba? Merong power si Kuting na i-deny o i-approve yung hinihingi ni Inday. Pero sabi ko nga, tinrap niya na ang pinagpapaniwala niya na ito ay unity pa rin para sa taong bayan. Bibigyan niya ng pondo tapos ipapahamak na ito ay unconstitutional. Pero hindi naman unconstitutional. Kasi ang nagsasabi lamang yan, yung mga bayaran nilang mainstream media, yung kanilang mga dugyots para ipakalat ang mga atake o mga black ops katulad kay Inday. Kasi ginagawa din naman nila sa akin yun o sa lahat ng mga kritiko nila. Ngayon, ito mga palangga. Ito number 1, patahimikin si PRRD. Gamitin ni Bangag Tambaluslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide na naganap noong panahon ni PRRD bunsod ng war on drugs. Mali ba ang ating what do you call it? Informante? Nangyayari na, di ba? Yung ICC, di ba, nangyayari? Sabi dito, sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng mga Marcos, Lisa, Tambaluslos administration. Wala pa pong hakbang ng maisog to, mga palangga. January pa lang nag-start ang maisog. Itong ulat natin sa inyo, na nakafile dito, November ko pa sinabi. Bahagi ng playbook ni Bangag, Ahas at Tambaluslos
ay ang paglaya ni De Lima upang gamitin bilang taga-usig ni Digong. Nagkamali ba? Ano, mga kababayan, hinulaan ko lang ba to? Hinulaan lang din ba ito ng puting ahas natin? Lahat ng nakasulat dito nangyari at ginawa ng bangag. Bakit accurate ito? Dahil mismo ang nasa likod ni Kuting ang nagbigay sa atin ng impormasyon na nag-worry na sa panggigipit nila. Okay. Sabi dito, ayan, as at Tambalusos ay ang paglaya ni De Lima upang gamitin bilang taga-usig ni Digong katuwang si Trillanes na ngayon ay diretsong nakipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin advisor to the President or Special Envoy. Okay? Pasekreto siguro, baka advisor na si Trillanes siguro, pero patagulang katulad ng pagiging Special Envoy ni Michael Mann na itinago nila. So nagkamali ba ako? Ano ginawa ni Trillanes? Di ba pinailan ng Casey Harry Roque? Nanggigipit sila. So lahat dito na nakasulat mga palangga ay nangyari. Walang labis, walang kulang. Next. Okay. Ipitin at gawing irrelevant si PGMA. Oh, ano nangyari doon? Hindi ko na i-discuss yun. Di ba? Na-demote si Congresswoman Arroyo. Fast forward ako, kasi medyo maba. Extradition ni Pastor Kibuloy. Di ba? Ayan ay nangyayari ngayon. Oh, mga fabricated witnesses crime. Mga kaso niya na binuhay diyan sa Davao, binuhay, nagganap sila ng mga witness na mga fabricated statement. It's the same thing na ginawa ni Lisa Tanas at ni Francis Chua na mga fabricated crime sa distressed mother na pinadukot ang mga bata sa Turkey. Gawain talaga nila to, mga palangga. Ngayon, sabi dito, this is November 2023, closure of SMNI. Walang labis, walang kulang. Nangyari, mga kababayan. Martial law na ngayon pa lang, sabi dito ng ating puting ahas, kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaluslos administration sa lahat ng media outfit na magiging critical o babatikos sa kanila. Kaya no wonder ang mga mainstream media ay tahimik. It's either kumikita sa gobyernong bangag or takot sila. Kaya ito nga, hindi nga inuulat, uulat ito ng mga mainstream media kapag ganitong parang very negative sa mga kritiko ng Marcos administration, iuulat nila yan. Pero mga positive na report about us, hindi nila iuulat ng mainstream media. Ang gusto nila, pasamain ang mga kritiko. Kasi hawak na yung mga kipay nila, mga leeg nila, ng bangag at Lisa nga Tanas na yan. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Maharlika at vloggers. Special mention ako dito. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alokin at suhulan. Tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Ay kayo na yan, di ba? Kasi hindi ko na pinapalo yung ibang mga vloggers, kayo na nakakita kung sino yung mga nabayaran, kung sino ang mga na-offeran, at kung sino ang nakikinabang sa kaba ng bayan para hindi maging kritiko ng bangag na gobyernong ito. Ito, si Maharlika ang numero 1 target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. November ito. Ano nangyari noong January? Ngayong taon na ito. Hindi ba nag-file ng iba't ibang mga kasong mga fabricated crime na sponsored ng gobyernong bangag laban sa akin? At sabi ko nga, dyan sa Pilipinas, hindi ko alam, baka mayroon ako 1 million warrant of arrest. Ito ang sinasabi sa atin ng puting ahas. Maharlika ang target. They will spend millions of money para patahimikin ako o gurgurin ako, mga kababayan. This was December. Okay? Hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Di ba sinabi ko sa inyo na may offer sa akin? Name your price. Tumahimik lang ako. Kaya sabi ko kung gusto ko lang magkapera, hindi niyo ako maririnig na nagsasalta ngayon. Di ba? Sa halip, nag-enjoy ako ng bonggang-bongga, nag-aaral-aralan ako sa London gamit ang pera ninyo. But I chose to speak up. Pinili ko po kayo, mga kababayan.
Pinili ko na magbigay sa inyo ng mga impormasyon kahit nakataya ang buhay ko. May mga kaibigan ako na nagsasabi sa akin, relatives, you know what? Ang sabi sa akin, dati hindi ako nanonood sa iyong sa iyong mga vlog. Okay? Pero yung laban mo, kasi kilala nila ako eh. Yung laban mo, sabi sa akin, alam nila, di ba? Alam nila yung buhay ko. Na kung pinili ko lang na magpabayad sa gobyernong ito, di sana ang sarap ng buhay, milyon-milyon. Pupurihin ko lang si Lisa at si Bangag. Mag-comment lang ako dyan ng mga kabutihan, di ba? Milyon na ang katapat. Pero sabi sa akin ito, mga kaibigan, hindi kita pinapanood, pero ngayon, sana, sabi niya, matapos na itong Bangag na ito. Tapos sabi nga nila sa akin, Claire, sabi niya, pwede ba? Mag-bold star ka na lang. Di ba? Yun naman ang pangarap mo. Kasi nagwo-worry kami sa iyo. Sobra yung itinaya mong laban dito. Hindi ka ba natatakot? Sabi ko ngayon pa na matatakot tayo. Lahat naman tayo may konting takot sa buhay. Di ba? Pero, sabi ko nga, hindi pa ipinapanganak ang mga politikong magpapasindak sa atin. Dapat ganun ang mantra natin. Bakit tayo magpapatakot sa mga ito? Pareho lang naman tayo mga tao. May pareho lang tayong may kamay na pwedeng gamitin para ipagtanggol ang ating karapatan. Kung kayang ipasak natin to sa kanilang mga ngangabels, gagawin natin para lang mapanindigan natin ang katotohanan, ang kalayaan natin sa pagpapahayag at pagbigay ng ating mga kritisismo at hinaing laban sa bangag na gobyernong ito. Okay? Ito, removal of Sara. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines of the Filipino people. Hindi ba totoo na gusto nila ipatanggal si Sara? Kung gusto nila i-impeach? So kung naiintindihan nyo ito mga palangga, na ito hindi ito usaping Sara Duterte actually. Ito ay usapin ng pagiging adiktador ni Kuting. Na kapag pinayagan nyo itong magwagi itong mga ganitong klaseng panggigipit mga kababayan, wala nang freedom ang bawat Pilipino. Kayo mga negosyante, maliit man o malaki, tatakot-takutin na lang kayo. Nakita niyo yung post ni Mother Pebbles sa Lakera. I don't know, yung mga maliliit na negosyo, mga tindahan, pinupuntahan ng BIR para hanapan ng mga butas o sindakin para magbayad ng mga taxes from 15,000 daw yung mga maliliit na tindahan. Tignan natin. Ito. Mga palangga, message ito eh. Ito. Ano ang message nito? Grabe, mga kababayan. Grabe ang pagigipit ng mga walang hiyang ito. Okay? Ang sabi dito, Nay Pebbles, sabi niya, yung mga BIR po ngayon, grabe. Grabe din. Kailangan may kota-kota na. May pharmacy kami sa Surigao. Tag-BIR mag-house to house. Sabi gano'n, sabi niya, BIR mag-house to house. Tapos bigla lang sabihan na may penalty ka kahit wala ka naman nilabag. Maliit na tindahan gaya ng sari-sari store, 15,000 pesos. Tapos yung medyo kalakihan, 30 to 40,000. Tapos sasabihan ka, punta na lang sa opisina, pag-usapan natin. Grabe ang talamak. Okay? Anyway, grabe ang talamak na kagaguhan at panggigipit. See that, mga kababayan? Tinanggal ko na yung so far nakita nyo naman at wala namang nagbabang-bang doon. Salamat sa Panginoon at walang harassment, pangbabang-bang nila. So ayun, mga palangga. So ito ang gustong gawin ng gobyernong Bangag na kapag hindi po kayo nagsalita, ito ay tinitest nila ang inyong pasensya. Kung hanggang saan kayo tatahimik. At pag natagumpay sila sa lahat ng panggigipit nila, nagtagumpay sila doon sa mga 3 maisog rally. Kaya I hope sa susunod na maisog rally, sa susunod na mga peaceful rally, kapag kayo po ay narangan ng traktora
o harangan man kayo ng sibat, wag na kayong magpatinag. Ituloy-tuloy nyo na ang inyong pagmarcha hanggang Maynila, hanggang buong Pilipinas, kasi ang mga OFW, kaming mga maiisog na nakatutok ay kasama ninyo dyan sa Pilipinas. Dahil meron kaming pakialam sa inyo. Grabe, mga palangga. Nakakagalit na napakawalang hiya at mga walang utang na loob ang laki ng suporta ni Pastor Quiboloy, sabi ni Alice Ellie Smith. Grabe, mga kababayan, totoo. Grabe, walang patawad sa small sari-sari store, sabi ni Gemini TV. Yes, yung tungkol dyan sa tax na ano na yan, pagigipit ng BIR, sinabi ko na sa inyo yan. I think, last year pa. Na ang gagawin nila, yung mga malalaking, yung mga negosyante, pupuntahan nila, ganyan, malalaki. Let's say, for example, 10 million yung babayaran na tax. Tatakot-takutin nila, o ito, areglohin na lang natin. 8 million na lang, discount na yung 2 million. Tapos yung 1 million lang ang i-remit sa BIR. Ang 7 million, kanila. Mga palangga, sana gising kayo. Sabi ko nga, this is not about KOJC, this is not about Duterte, this is not about Quiboloy, this is about your future ng inyong mga anak. Na huwag ninyong hayaan na mamuno muli ang Marcos Bangag. Araneta, ito malupit ang tandem. Bangag ay Araneta, Marcos, Tambaloslos, Romualdez, tatlong jejemonyong pamilya. 20 years po gusto nilang hawakan uli at magbubuhay, reyna sila through that charter change na isinusulong nila. At again, sobra po, grabe ang mga pinaghirapan kayo lahat dahil yung charter change na yan, di ba? Binabribe kayo. Nahuli na yan ni Amy, pero wala pa rin, deadma pa rin. Sa Congress, yung mga kasabwat nila na nagbigagbayad doon sa mga pirsahang nagpapirma. Again, it's tiring to fight. But minsan may mga moment na right now, parang I feel drained, pero sige lang. Di ba? Sige lang, ipagpapatuloy natin tong laban na to. Sana humakbang kayo. Di ba? Normal lang, nakapapagod ka, pero pag nakapagpahinga tayo, dapat bumangon at humakbang tayo. Samahan natin ang mga kababayan natin na hirap at patuloy na pinahihirapan ng bangag na gobyernong ito. Tumutok po tayo sa SMNI. Alam mo, sa totoo lang, hindi na natin alam, nakakalito na, hinahanap ko saan ba ang live ng SMNI, Pilipinas Nating Mahal ba, DZAR, kasi pinagtatanggal na nila yung mga page, pinagbabagsak nila. So, yung ating regular na pinanonood, hinahanap-hanap-hanapin, right? Di ba? Hindi natin alam kung saan tayo papasok na YouTube, saan tayo papasok na Facebook page. Magsisend pa ako ng message kaya SMNI, sa kanilang mga staff, saan ba ang live ninyo? Ano ba nangyayari? So, kasi nga pinagugurgur na tayo mga kababayan eh. So, you have to speak up. You have to speak up kahit ano ang inyong relihiyon dyan mga palangga. Ano ang inyong affiliation. Sabi ni Barkadahan at Solid Maharlika niya. Thank you palangga. Sabi ni Baby Slim Kitchen, kaya po ang hirap po hanapin ng SMNI. Ganon din ba yung nararamdaman ninyo? Yeah, hirap na hirap ako. Hindi ko sila, sa ano naman ba, patalon-talon ako, di ba? So, ito yung purpose nila, lituhin kayo. Pero I'm glad, tutok lang po kayo dito sa Boljak TV kasi sinishare ko naman lahat ng makita ko live, isishare ko sa Boljakan, sa Maharlika Network, sinishare ko para updated kayo. Kasi alam ko kahit kayo hirap na hirap, may nagsisend sa akin, Miss Maharlika, saan ba ang live ng SMNI? Ano ba nangyayari? So ako man ay naguguluhan. Anyway, mga palangga, tututukan natin tong case na to, yung ginagawa nila. I hope wala pong mapapahamak na ni isang Pilipino na magbuwis ng buhay, whether ito ay members ng KOJC o ating mga kapulisan. Kasi I believe they're just doing their job, pero mali ang sumunod sa mga bagag. Kaya mga sir, mga ma'am, alam ko napipilitan lang kayo. I hope po kayo ay pumanig sa katotohanan, hindi sa mga bangag na nasa Malacanang. Thank you so much.